Umuwi si Denmark ng Pinas dahil nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang lola. Subalit ang hindi niya inaasahan ay ang hiling nito na pakasalan ang apo ng kanyang kaibigan. Wala sana itong kaso sa binata, subalit simula nang makita niya ito ay sumakit ng matindi ang ulo niya. Para kasing bata ang pakakasalan niya, lalo na sa damit nitong may print pa ni Doraemon. Matatagalan kaya ng binata na makasama ang isip batang asawa sa iisang bubong o tuluyan na siyang mababaliw sa problemang dala nito? Good morning, sir. May tumatawag po kasi sa cellphone niyo po. Naiwan sa ibabaw ng lamesa. Mukha po kasing importante kaya naman po dinala ko na po rito. Ani ng Filipinong kasambahay ng binatang payapang nakahiga sa malambot na kama habang yakap ang kasintahan na hubot-hubad sa ilalim ng puting comforter. Ang binatang ito ay si Denmark, ang nag-iisang apo ng pamilyang Santibanez at kasalukuyang naninirahan sa ibang bansa upang palakaran ang kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Nakayukong inabot ng katulong ang cellphone sa binata bago ito sumibat paalis. Nagtaka naman si Denmark nang makita ang pangalan ng kanyang abuela na nasa Pilipinas ngayon. Tumayo muna siya at nagtungo sa veranda ng mansyon bago nagsinde ng isang sigarilyo. Lola, kamusta ka na? May problema ba? Apo, umuwi ka na ng Pilipinas sa lalong madaling panahon dahil ang lola mo ay hindi maganda ang lagay. Halos mabitawan ni Denmark ang tanga na sigarilyo dahil sa matinding pag-aalala. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at nagbihis na rin upang umuwi ng Pilipinas nang may kaba sa dibdib. 1 taon na rin ang nakalipas simula nang umalis siya ng Pilipinas. Gusto niya rito tumira for good, subalit palagi na lamang nagkakaroon ng problema ang kanyang abuela. Mabilis lamang ang naging biyahe niya at nakauwi din ng Pinas si Denmark. Nangingitim pa ang ilalim ng kanyang mata dahil hindi siya nakatulog at pagod. Nakalimutan na rin niyang magpaalam sa kanyang nobya na natutulog ngayon sa kanyang mansyon. Mabilis din siyang sinalubong ng mga kasambahay, lalo na si Nanay Ruben. Ala, Apo Denmark, mabuti naman at nakauwi ka na. Alam mo ba na matagal ka nang inaantay ng lola mo? Hindi naging maganda ang lagay niya, kaya naman nagpasya na kami na tawagan ka. Ano bang nangyari, Nay? 1 taon lang naman akong nawala, pero ilang beses na to. Hindi ko rin alam, Apo. Ang kalagayan ng lola mo ay hindi raw maganda. Nasa loob siya ng silid niya at nagpapahinga dahil walang humpay sa pag-iyak. Mas lalong nangamba si Denmark, kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa silid ng kanyang lola. Naawa siya sa lagay nito dahil talaga naman na namayat ito at hinang-hina ngayon. Abuela? Aniya sa kanyang lola, kaya naman iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Apo, ang gwapo kong apo. What happened? Ano bang nangyari at humantong ka sa ganito? Ang sabi ko naman hindi ba na sumama ka na sa akin sa ibang bansa? No, hindi pa ako pwedeng umalis ng Pinas na hindi nagagawa ang pangako ko sa kaibigan ko Denmark. Tumulo pa ang luha ng matanda na mabilis namang pinunasan ni Denmark. Eto na naman ba ang pagpapakasal sa apo niya? Abuela, hindi ba napag-usapan na natin to? Di ba alam mo naman na may kasintahan ako? Ayoko sa kasintahan mo, Denmark. Hindi siya mabuting babae at alam mong kailanman ay hindi ako nagkamali. I know, but still, hindi ko kaya. Ahayaan mo na lang ba na mamatay ako nang hindi natutupad ang isa sa pangarap ko? Gustong mapakamot ng sariling ulo si Denmark dahil nauulit na naman ang naging dahilan noon kaya siya umalis. Nais kasi ng kanyang abuela na pakasalan niya ang apo ng kaibigan nito. Ngunit dahil may kasintahan siya ay hindi niya ito magagawa. Abuela, alam mo naman hindi ba? Ang hirap kasi nung gusto mo. Mahal ko si Agatha. Apo, maniwala ka sa akin. Hindi makakabuti ang Agatha na yan sa'yo. Kilala ko ang tabas ng bituka ng babaeng yan.
Alam ko rin na ginagamit ka rin sa pera. Kaya naman pakiusap. Gusto kong mapunta ka sa babaeng alam kong mamahalin ka ng lubos. Abuela, Please, alam kong ito ang nababagay sa'yo, Apo. Kapag hindi kayo naging masaya, tatanggapin ko na mali ako. fine. Pagpayag ni Denmark sa kanyang lola. Bigla naman nagkaroon ng buhay ang mukha ng matanda. Sumaya ito at biglang bumangon. Pailing-iling na lamang si Denmark dahil alam niyang maayos ang matanda at sadyang nais lamang nito na sumunod siya sa gusto nito. Pinagbigyan niya ang kanyang abuela at mabilis na sinet up ang kasal nang hindi niya nalalaman. Nagulat na lamang si Denmark na ikakasal na pala siya sa susunod na mga araw. Ngunit maling venue ata ang kanyang napuntahan dahil ang theme ng kasal ay si Snow White. What the actual hell is this place, Morocco? Takang tanong ni Denmark sa mga kaibigan niyang nasa tabi niya. Natatawang tinuro pa ng kaibigan niyang si Israel ang mascot na nasa gilid. Kumuha naman ng marshmallow na may tsokolate ang binatang si Oman at saka ito kinain ng walang pag-aalinlangan. Aba, kasal mo ba ang pinuntahan natin o birthday party ng bata? Tanong naman ni Finland. Excuse me, magsisimula na po ang kasal. Nasaan si Mr. Groom? Please po, pumunta na po kayo sa harapan. Ani ng babae na tila isang coordinator sa birthday party na nagaganap ngayon rito sa isang mamahaling hotel sa Maynila. O ayan na pala at magsisimula na ang pagbublow ng candle. Pumunta ka na doon pare, para noon matapos na at makauwi na tayo. Segunda pa ng kaibigan niyang si Finland sabay tawa ng malakas. Wala nang nagawa pa si Denmark kundi ang tumungo sa harapan kung saan naroon ang pari na nakasuot pa ng bunny headband. Alangan din ang mukha nito, subalit tila walang magawa. Hanggang sa biglang tumugtog ang theme song ni Sofia the First at isang babaeng nakasuot ng gown ni Snow White ang lumabas sa pintuan ng venue. Nanlaki ang mata ni Denmark nang masilayan ang mapapangasawa. Napakaganda nito sa ayos tila isang prinsesa nga talaga. Subalit hindi siya natutuwa dahil sa trip nito sa kasal nila. Gusto niyang lumipad paalis ng lugar na iyon nang lumabas pa ang 7 duwende na nakasunod sa babae. Oh God, ano itong pinasok kong kabaliwan? Mahina pang sabi ni Denmark sa sarili bago lumapit sa kanya ang mapapangasawa ng may malapad na ngiti. Hi po asawa ko, hindi ko alam na ang gwapo mo pala. Yeah, whatever woman. Pwede na bang umpisahan ng kalokohang kasal na to? May gagawin pa kasi ako sa kumpanya. Walang ganang sabi nito sa pari, kaya agarang umayos ng tayo ito at sinimula ng kasal. Ikaw ba, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging kabiyak sa hirap at ginhawa, sa problema at saya? Handa ka bang magutom? Father, bakit naman kami magugutom? Hindi mo ba alam na may milyon ako sa bangko? Hindi kami magugutom ni asawa ko. Uulitin ko ang tanong. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging kabiyak? Oo naman po, Father. Kaya nga po ako nandito para pakasalan siya eh. Putol na naman ang babae sa sasabihin ng pari. Halos mapakamot sa ulo si Denmark dahil sa kakulitan ng asawa. Dinig din kasi niya ang mahihinang hagikgit ng mga kaibigan na nasa tabi lamang nila. Ikaw ba lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa mo? Aalagaan mo, iingatan at yes. Ang bastos mo naman asawa ko, hindi mo ba nakikita na hindi pa tapos magsalita si Father? Suway pa nito kay Denmark bago bumaling ng tingin sa pari at humingi ng pasensya. Kaya mo yan pare! Hiyaw pa ng mga kaibigan niya kaya pinanlisikan niya ng mga mata ang mga ito. Pwede bang manahimik ka babae? Dahil hindi na ako natutuwa sa kasal na to at sa pagiging pakialamera mo. Pero wala akong ginagawang masama. Masama na itong pakasalan ka, kaya manahimik ka na. At hayaan mong matapos ang kasal na ito para makaalis na ako. Okay, Father. Sige na po at ituloy na po natin. Sabi pa ng babae kaya naman muling itinuloy ang kasal. Ngunit noong sabihin ng pari na, "You may now kiss the bride." Biglang nangasim ang mukha ni Denmark. Bigla na lamang kasi lumapit ang duwende sa flower girl nito at inabot ang isang mansanas.
Kinagat ito ng asawa at biglang humiga sa higaan na napapalibutan ng mga bulaklak. Napanganga siya sa kabaliwan ng napili ng kanyang lola na mapangasawa. Ano pang ginagawa mo, asawa ko? Kiss mo na ako, dali! What the? Iyan na lamang ang sinabi niya bago niya iniwan ito at sumibat sa sariling kasal. Tawa naman ng tawa ang mga kaibigan niya na sumunod sa kanya paalis. Hindi siya nilubayan ng mga ito hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Samantala, hindi naman mapakali si Syria dahil hindi pa umuwi ang asawa niya. Suot pa naman niya ang pares niyang pajama na may drawing na si Winnie the Pooh. Matapos kasi nilang ikasal, hindi na muling nagparamdam ang asawa niya. Kaya nagpasya siya na pumunta ng kusa sa mansyon nito upang ilipat ang mga gamit niya dahil na rin sa utos ng kanyang lola. Iha, pasensya ka na at wala pa ang alaga ko. Baka maraming trabaho sa office kaya naman mamaya pa siya uuwi. Okay lang po ate at maghihintay ako. Nakangiti pa niyang sabi. Siya si Syria, ang nag-iisang apo ng mayamang pamilya sa Asia. Subalit si Syria ay may kakaibang hilig ito sa mga pambatang damit at laruan. Sa edad niyang 26, para pa rin itong bata kung umakto. Ngunit sa kabila nito, maraming mga tao ang nagmamahal sa kanya dahil busilak din talaga ang kalooban niya. Alertong bumaling ng tingin si Syria sa malaking pintuan nang lumangit-ngit ang doorknob nito. Bumungad sa kanya ang kanyang asawa na tila pagod at stress dahil na rin siguro sa dami ng trabaho nito sa opisina. Nagtama pa ang kanilang mga mata at ang kanina niyang kampanteng mukha ay napalitan ng pagtataka. What are you doing here? Aniya. Asawa mo ko? Hindi ba dapat lang na magkasama tayo sa iisang bahay? Tsaka hindi mo kasi ako sinundo sa bahay ko, kaya naman ako nang nagpunta. No, hindi ka dapat nandito sa mansyon ko. Bakit naman? Bakit? Bawal ba na nandito ako? Asawa mo ko, no? Asawa kita, sa papel. Hiyaw pa nito. Hindi naman sinasadya ni Denmark na tumaas ang boses niya sa asawa. Namilog pa ang mga mata ng babae bago nangilid ang mga luha nito. Alertong lumapit si Denmark's asawa na umiiyak ngayon dahil sa pagtaas lamang ng boses. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na sigawan ka. It's just that pagod at nagulat lang ako. Bakit pa pakiramdam ko? Ayaw mo sa akin? Dahil ba hindi ako maganda? Of course not. Napakaganda mo. Muli na naman nagulat si Denmark nang lumabas iyon sa sarili niyang bibig. Mabilis pa siyang lumayo dahil halos nakayakap na siya rito. Kung ganon, bakit hindi mo ako sinundo? Bakit mo ako sinigawan? Hindi ko lang inaasahan ang lahat ng to. Pero mag-asawa tayo. Sa papel. Pero gusto kita. Ani pa ni Syria. Di kita gusto. Why are you crying? May inis na namang sabi nito kaya mas lalong napaiyak ng malakas ang babae. Sa huli, walang nagawa si Denmark kundi ang lapitan at yakapin ang asawa na umiiyak pa rin ngayon. Labag man ito sa loob ni Denmark na aluhin itong asawa niya, ay hindi niya ito matiis. Tumagal ang yakapan nila hanggang sa maramdaman ni Denmark na maayos na ang asawa. Lalayuan na sana niya ito nang higpitan ni Syria ang yakap nito sa kanya. Let go. Ayaw. Syria, I said let go. At pumasok ka na sa kwarto natin kung inaanto ka na. Gusto pa kitang yakapin. Ngumuso pa ang babae. Kaysa makaramdam ng inis si Denmark dito ay nakyutan pa ito sa asawa. Napatitig pa siya sa mapulang labi ng asawa na bahagyang nakaawang ngayon. Okay lang na yakapin kita, hindi ba? Asawa ko. Napatingala na lamang si Denmark dahil pakiramdam niya ay nauubos na ang PC niya sa asawa. Mukha man itong bata sa suot, hindi talaga niya maitatanggi na napakaganda ng asawa. Kundi lamang ito isip bata ay panigurado na mahuhulog ang loob niya. Ngunit sa isipin na may nobya siyang nag-aantay sa ibang bansa, iyon ang hindi niya dapat gawin. Fine, 5 minutes. And please let me go. Dahil gusto ko nang magpahinga dahil pagod na ako. Matapos ang maramdaming yakapan nilang dalawa, binitawan na rin ni Syria ang asawa. Kitang-kita niya ang pagod nito,
kaya naman hinayaan na lamang niya. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi niya naipakita ang mga niluto niya para dito, ngunit naiintindihan niya iyon. Babalik na rin sana siya sa silid nila nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa niya. Mabilis niya itong kinuha at nakita niya ang pangalan ng kanyang kaibigan na si Hillary. Wala siyang pagdadalawang isip na sinagot ito. Loka, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nandito na ako sa Pinas, kaya naman baka gusto mo akong tulungan na mag-bar ngayong gabi. Namiss kita, loka ka ha? Dahil isang buwan din tayong hindi nagkitang dalawa. Hindi ako pwede ngayong gabi dahil nandito ang asawa ko. What? Asawa? Ano bang sinasabi mo dyan na? Anong asawang pinagsasabi mo? Puntahan mo ako ngayon din dahil marami kang dapat na sabihin sa akin. Sigaw ng kaibigan niya bago ibinaba ang tawag. Lumipas ang 2 oras at nagpa siya si Denmark na lumabas ng silid upang silipin sana ang asawa. Hindi kasi ito sumunod sa kanya sa silid nila at inaamin niya na nakakaramdam siya ng kuryosidad kung ano ang ginagawa nito. Punas-punas pa ang buhok niya gamit ang tuwalya, lumabas siya ng silid. Napangiwi pa siya nang makita ang mga laruan ng asawa na para talagang bata. Ngunit nagtataka siya dahil napakatahimik ng buong mansyon. Syria? Tawag pa niya sa pangalan nito, ngunit walang sumagot. Sinuong niya ang buong mansyon, subalit wala talagang Syria ang naroon. Hanggang sa makita ni Denmark ang kusinera niya sa mansyon na ipinapasok ang mga pagkain sa ref. Sir, nako, kakain ka ba? Pasensya na at inilagay ko na ang mga pagkain sa ref dahil utos ni Syria. Ikaw nagluto nito, ya? Hindi po, ang asawa mo po. May kaunting gulat pa si Denmark. Kakain ka ba, sir? Masarap magluto ang asawa mo at napakabait pa. Hindi ko nga alam kung saan siya galing dahil tila hulog siya ng langit. Sige na, ya. Pakihain na ang mga yan at kakain na ako. Agad namang sumunod ang katulong niya at inilapag ang 3 putahe ng ulam sa lamesa. Menudo, kaldereta at chapsuy ang mga niluto ng asawa. Unang subo pa lang niya ay bigla na lamang nanlaki ang mga mata niya sa sarap nito. Hindi niya inaasahan na magaling palang magluto ang asawa hanggang sa hindi niya namalayan na naubos niya na ang lahat ng putahe. Muli pa siyang napabalikwas ng pagkakaupo nang bigla na lamang lumabas ang asawa mula sa kung saan. Malapad ang pagkakangiti nito sa kanya habang dala ang manika nito. Nakaramdam naman ng matinding kahihiyan si Denmark kaya nagpanggap siyang nauubo dahil hindi raw masarap ang pagkain. Hindi masarap at sobrang alat. Talaga ba? Halos ubusin mo na nga yung niluto ko tapos hindi masarap. Bakit hindi ka na lang kaya magpasalamat at sabihin na masarap ang luto ko? Di nga masarap. Tsaka malay ko bang luto mo ito? Masama bang kumain sa mga pagkain na nakikita ko sa kusina? Nagsusungit pa nitong sabi. Bakit ba ang init ng ulo mo, mahal? Nagtatanong lang naman ako eh. Maiwan na nga kita dyan at papasok na ako sa kwarto natin. Akmang aalis na ang asawa nang bigla itong pigilan ni Denmark. Nagtataka naman si Syria na humarap sa kanya. Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Saan ka galing? Bakit hindi kita nakita kanina? Kanina pa kita hinahanap. Lumabas ako. Nang ganitong oras? 12:00 na ng gabi, Syria. Nangunot pa ang magkabilang kilay ng lalaki subalit kaysa matakot ang babae, mas lalo itong humagikgik dahil sa kilig. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi safe ang paglalabas-labas mo sa gabi. Lalo na at wala kang kasama. At saka bakit ka ba lumalabas nang hindi nagpapaalam sa akin, ha? Mukha itong tunay na asawa habang pinapagalitan ang babae. Opo, hindi na po ako uulit lalabas nang hindi nagpapaalam. Kasama ko naman ang kaibigan kong si Hillary, kaya naman huwag kang mag-alala. Tara na. Gusto ko nang matulog dahil hindi maganda sa baby ang nagpupuyat. Ani naman ni Syria. Napatigil sa paglalakad at mas lalong nangunot ang kilay ni Denmark dahil sa sinabi niya. Pinasadahan pa niya ng tingin ng asawa na para bang pinagtaksilan siya nito. What do you mean, baby? Anong baby? Buntis ka? Pero hindi pa tayo nag-honeymoon. Sino namang nagsabi na buntis ako? Takang tanong at puno ng kainosentehan na tanong ni Syria. Ikaw, sabi mo masama sa baby ang nagpupuyat kaya sabihin mo sa akin ngayon din. Are you cheating on me? Hindi ah. Ang baby na tinutukoy ko ay ako.
Masama sa akin ang nagpupuyat kaya naman dapat na tayong matulog. Napanganga si Denmark dahil sa kahihiyan na nararamdaman. Kaysa antayin pa ang asawa ay nauna na siyang naglakad papasok ng silid nila. Namumula ang kanyang tenga dahil sa pagkapahiya. Isama na rin ang asawa niyang ubod ng kulit at palagi na lamang siyang pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi niya naman talaga ginagawa. Lumipas ng 1 buwan ang pagsasama ni Denmark at Syria sa iisang bubong, subalit naging madalas ang hindi pag-uwi ni Denmark sa asawa. Madalas din niya itong iwasan kahit na nalalaman niyang nasa labas ito ng kumpanya niya. Naging usap-usapan din ang asawa sa buong kumpanya, subalit mabilis niya itong nagawa ng paraan. Bakit kasi hindi mo pa kausapin? O bakit kasi hindi ka pa umuwi sa bahay niyo? Paano kung malaman niya ng abuela mo? Paano na? Tanong ng kaibigan niyang si Morocco. Di mo kasi ako maintindihan dahil ang kasal na ito ay isang malaking kalokohan. Sagot naman ni Denmark habang hinihilot ang sentido niyang sumasakit ngayon. Ilang araw na rin kasi siyang walang tulog kaya naman sumama ng husto ang pakiramdam niya. Ano bang ayaw mo sa asawa mo? Napakabait naman at maganda. Hindi nga lang natin alam ang trip niya sa buhay pero sa tingin ko naman isa siyang mabuting tao. Mabuting tao? Para nga siyang baliw sa suot niya araw-araw. Tapos sino bang matutuwa kung ang asawa mo daig pa ang bata? Pero balita ko kasi sa asawa mo ay hindi naman talaga siya ganyan. Alam mo ba yung mga cosplayer? Sa tingin ko, ganyan siya. Sagot pa ni Morocco sa kaibigan. Sila lamang ang nasa loob ng opisina ni Denmark. May nais sana itong itanong sa kaibigan, ngunit naging usapan ng asawa ni Denmark dahil nasa labas ito ng kumpanya niya. Wala akong pakialam. Basta ang kailangan namin gawin ay maghiwalay. Dahil baka umuwi ng Pinas ang nobya ko. Hindi pa rin niya alam ang sapilit ang pagpapakasal ko kay Syria. Yan ang dapat mong katakutan pare. 2 babae ang pinagsasabay mo. Pero mas maigi kung putulin mo na ang koneksyon mo kay Agatha. Hindi rin talaga maganda ang tingin ko sa babaeng yan eh. Ani ni Morocco na siyang nagpaasim lalo sa mukha ni Denmark. Kung pagsasalitaan mo ng hindi maganda ang nobya ko, mas mabuti pang umalis ka na sa opisina ko. Matigas ang pagkakabigkas ni Denmark kaya naman wala nang nagawa pa ang kaibigan niya kundi ang iwan siya. Muli siyang napahawak sa kanyang ulo nang maramdaman niya ang matinding pagsakit nito. Sakit na hindi niya kayang tagalan. Idagdag pa ang mainit niyang pakiramdam. Matapos ang maghapong trabaho, hindi na namalaya ni Denmark na umuwi ng mansyon. Samantala, tahimik namang naghihintay si Syria sa living room na madalas niyang ginagawa sa loob ng ilang araw. Hindi kasi umuuwi ang asawa niya at labis ang pag-aalala niya rito. Sinubukan niyang puntahan ito sa opisina, ngunit ang sabi ng assistant ng asawa ay abala daw ito sa mga shareholders. Naiintindihan ni Syria ang sitwasyon nila ni Denmark. Hindi siya mahal ng asawa at ganoon din naman siya. Subalit sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nakikita ang sarili na nagugustuhan na ito. Binitawan na muna niya ang teddy bear na regalo ng kanyang lolo at naligo upang kapagsuot ng malinis na pares ng pajama. Mukhang hindi na naman uuwi ang magaling niyang asawa kaya naman hindi niya na ito aantayin pa. Matapos ang pagligo niya, napansin niya si Denmark na pagewang-gewang papasok ng silid nila. Namumula ang mukha at namumutla kaya naman mabilis niya itong nilapitan. Halos mapangiwi si Syria nang mahawakan ang mainit na balat ng asawa. Bakit ang init mo? Kailan ka pa may lagnat, ha? Masakit ang ulo ko, Agatha. Baby, I miss you. Ani pa nito na siyang nagpagulat naman kay Syria. Napalitan ng sakit ang mga mata niyang puno ng pag-aalala kanina lamang. Bakit hindi ka nagsabi na may lagnat ka pala? Eh di sana nakapagluto ako ng sopas at nakapaghanda ako ng mga gamot mo. Baby, I miss you. Hindi ako si Baby. Kaya sagutin mo muna ang tanong ko kung bakit hindi ka umuwi ng bahay. Tsaka bakit mo kasi pinapagod ang sarili mo? Hindi ka naman si Superman para hindi magkasakit ah. Patuloy pa rin ang paninermo ni Syria sa asawa kahit na gusto nang pumatak ang mga luha niya dahil pangalan ng ibang babae ang binabanggit nito. Agatha. Syria, iyan ang pangalan ko, Denmark. Mahinang bulong niya bago siya nagpasya na kumuha ng basin at bimpo. Hinalamusan niya ang asawa at binihisan ito. Nang matapos siya,
Sinunod niya ang pagluluto ng sopas upang may makain ito sa oras na magising. So cold. Reklamo pa nito at mas lalong namaluktot sa comforter. Pinatay naman ni Syria ang aircon at niyakap ito ng sobrang higpit hanggang sa tuluyan na rin siyang kainin ng antok dahil sa pagod sa pag-aalaga sa asawa. Nagising naman si Denmark nang maramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura. Nagulat pa siya nang mahulog ang natuyong bimpo sa noon niya. Kasunod ang mabigat na braso na nakadantay naman sa sikmura niya. Nakita niya si Syria na mahimbing na natutulog sa bisig niya. Hindi napigilan ni Denmark na mapangiti dahil napakaamo talaga ng mukha ng asawa. Naalala niya ang nangyari kagabi dahil ito ang nag-alaga sa kanya. Hindi niya iyon inaasahan dahil pansin niya ang malungkot na mukha nito marahil sa pagbanggit niya ng hindi sinasadya sa pangalan ng kasintahan. Nang makabangon siya mula sa pagkakahiga, medyo ramdam pa rin niya ang hilo. Ngunit kailangan pa rin niyang pumasok sa opisina dahil may mga kailangan siyang gawin. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang mga papeles na pilit niyang tinatapos kahapon. Bukas din ang laptop niya at maayos na rin ang presentation na dapat ay tatapusin niya ngayong araw. Isa-isa niya iyong tiningnan at tama ang lahat ng naroroon. Hindi tuloy mapigilan ni Denmark na balingan ng tingin ang asawang mahimbing na natutulog sa kama. Sino ka ba talaga? Mahina pa niyang tanong sa kawalan bago siya nagpasyang bumaba sa kusina. Hindi na siya nagulat nang makarating sa kusina dahil may sopas nga roon at gamot. Napangiti na lamang si Denmark ng payak bago kumain. Nang matapos siya na rin ang naghugas ng plato at pinagluto ng simpleng agahan ang asawa. Hindi pa siya tuluyang natatapos nang makarinig siya ng tila na hulog sa hagdan. Nang silipin niya ito, nagulat siya na makita si Syria na tanga ng ulo habang nakahiga sa malamig na lapag. Anong ginagawa mo dyan? Di mo ba alam na hindi naman yan higaan? Kasi naman, akala ko umalis ka na. Nakanguso pa nitong sabi. Bakit naman ako aalis? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya naman hindi ako aalis. Di, makakasama kita ng ilang araw? Ang taas din kasi ng lagnat mo. Kaya naman, hindi ka pwedeng magtrabaho ng ilang araw. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanya ko. Kaya nga ginawa ko na yung trabaho mo para hindi ka na mahirapan. Tungkol dyan, gusto ko mapasalamat. Sa unang pagkakataon, ngumiti ng totoo si Denmark. Kaya naman, hindi napigilan ni Syria ang matulala at pamulahan ng pisngi. Napansin iyon ni Denmark, kaya naman mas ginanahan siyang inisin ang asawa. Inilapit niya ang kanyang mukha rito na siyang mas lalong kinapula ng pisngi ni Syria. Ilayo mo yung mukha mo sa akin ha, hindi pa ako nagtutoothbrush. So, bawal bang titigan ng asawa ko? Hindi ko ba siya pwedeng halikan? Mas lalong nanlaki naman ang mata ni Syria dahil sa kanyang sinabi. Gustong bumunghalit ng tawa si Denmark, subalit pinigil niya ito dahil nag-e-enjoy siyang inisin ito. Halikan? Bakit mo naman ako hahalikan? Hindi mo ba alam na hindi mo dapat sinasabi ang ganyang bagay sa akin? Why not? Asawa kita. At hindi pa tayo nakakapag-honeymoon, hindi ba? Hindi naman yun kailangan. Isa pa, ang honeymoon ay para lamang sa mga taong nagmamahalan. Kaya naman, hindi ka dapat nagbibiro dyan. Sumeryong bigla ang aura sa paligid. Ang kaninang pilyong mukha ni Denmark ay nawala at napalitan ito ng inis. Hindi niya maintindihan ang sarili ngunit bigla siyang nainis. Mag-impake ka at pupunta tayo sa Palawan para mag-honeymoon. Ano? Bakit? Denmark naman, hindi magandang biro to. Why? Asawa kita at dapat lamang nabigyan mo ko ng anak. Hindi maintindihan ni Denmark kung saan nanggagaling ang galit niya. Ngunit hindi rin niya mapigilan ang lumalabas sa bibig niya ngayon. Pero hindi mo naman ako mahal. Hindi naman kailangan na mahal kita para bigyan mo ko ng anak. Ito rin ang gusto ni Lola, kaya kailangan kong gawin. Mag-impake ka na at aalis tayo ngayon din. Matigas na sabi ni Denmark bago niya talikuran si Syria at pumasok sa silid nila. 2 oras na ang biyahe nilang dalawa, ngunit hindi pa rin sila nagkikibu ang dalawa. Hindi rin nagsasalita si Syria na siyang kinaiinis na ni Denmark.
Ang mas lalong nagpapainit sa ulo niya ay ang ngiti ng asawa sa ibang tao, lalo na sa mga lalaking nagpapakyut rito. Gusto niyang sunugin ang mga ito sa tuwing napapatingin sa asawa. Hindi mo ba talaga ako kakausapin ha? I'm counting wife. At kapag hindi mo pa ako kinausap, kukunin ko talaga yung mga manika mo sa… Ano bang problema mo? Ayaw mo naman sa akin, di ba? Tsaka ano bang kinagagalit mo sa akin kung di kita kausapin? Hindi ba dapat maging masaya ka pa? Dahil ba ito sa sinabi ko kanina? I'm sorry. Di ko marinig. Ang sabi ko sorry at nasabi ko yun. Kaya please lang. Huwag mo akong deadmahin dahil hindi naman kita pipilitin sa mga ayaw mo. Isa pa, narito tayo para na rin sa kagustuhan ni Lola. At kung ayaw mo naman, pwede naman tayong umuwi na bukas. Napatingin si Syria sa labas ng bintana at hinayaan na pakinggan ang asawa niyang magsalita. May tampo pa rin siya rito, ngunit anong magagawa niya kung ang kasal nila ay dahil lamang sa kasunduan ng kanilang mga lola? Ngunit hindi niya itatanggi na mas lalong lumalalim na ang nararamdaman niya para rito. Kaya nakaisip siya ng talokohan. Gagawin niyang pagkakataon ng honeymoon nila upang magustuhan siya nito. Hindi rin nagtagal ay nakarating sina Denmark at Syria sa isla kung saan sila magbabakasyon ng 1 linggo. Agaran silang sinalubong ng mga tao roon, pati na ang isang dalaginding na babae na may suot na perlas na kwintas, para itong ahas na mabilis na lumingkis kay Denmark. Denmark! Ang tagal kitang hinintay na pasyalin ako rito sa isla. Kaori, ikaw ba yan? Aba, ang laki mo na. Ani naman ni Denmark nang may malapad na ngiti, sabay gulo sa kulot at mahabang buhok ng babae. Pinapanood lamang sila ni Syria subalit hindi na maganda ang pakiramdam niya rito. Tara, ipapakita ko sa'yo ang bagong koleksyon kong perlas. Hobby? Biglang singit ni Syria, kaya naman napukaw niya ang atensyon ng dalawa. Nagtaka ang babae at tiningnan siya nito simula ulo hanggang paa. Nagtataka, nanghihinala at nagsiselos. Hindi mo ba ako ipapakilala? Yes, sorry. Nakalimutan ko nga palang ipakilala sa'yo. Kaori, ang asawa ko pala, si Syria. Syria, siya ang batang paslit na inalagaan ko noong nandito pa ako sa isla. Ani ni Denmark. Ipinalad ni Syria ang kamay sa dalaga ngunit hindi nito tinanggap. Dumaan ang sakit, takot, selos at pangamba sa mga mata nito. Asawa? Kailan pa? Hindi ba ang akala ko ay… Anong akala mo? Kinagagalak pala kitang makilala, Kaori. Pasensya ka na sa asawa ko kung minsan parang bata yan. Ang sinasabi mo dyan, hindi na… Shhh! Pinatigil pa ni Syria ang asawa sa pagsasalita at muling pumaling ng tingin kay Kaori na namumula na ngayon sa selos. Salamat at may parang kinakapatid pala ang asawa ko rito. Sakto, hindi namin alam ang pagbabago ng isla nyo. Gusto kong malibot ito habang nandito kami para sa honeymoon naming dalawa. Pinagdiinan pa talaga ni Syria ang salitang honeymoon upang ipamukha ito sa babae. Dahil na rin sa ginawa ni Syria, nag-walk out si Kaori na pinagtaka naman ni Denmark. Anong ginawa mo sa kanya? May pagbibintang pang tanong nito. Anong ginawa ko sa kanya? Hindi mo ba nakikita na gusto kanya? Tanga ka ba o tuod ka lang? Gusto niya ako? Parang kapatid ko na siya, wife. Pero hindi kapatid ang tingin niya sa'yo. Pagkasabi ni Syria noon ay mabilis na rin siyang tumalikod at iniwan si Denmark na nagtataka sa nangyayari. Sinusungitan na naman kasi siya nito sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Lumipas ang 3 araw na pananatili ni Denmark at Syria sa isla at talaga namang masasabi ni Denmark na kakaiba ang asawa. Mas nakilala niya ito at madalas na rin niyang tuksuhin dahil sa pagmamaldita nito sa kanya. Imposible man, ngunit nakita na lamang ni Denmark ang sarili na lunod na sa asawa. Nakatingin lamang siya ngayon sa asawa na masayang tumutulong sa matandang magbalat ng mangga. Narito naman siya sa maliit na kubo at nagpapahinga dahil sa walang patdang panghuhuli ng isda kasama ang isang matanda. Hindi maramdaman ni Denmark ang paglapit ni Kaori sa kanya, kaya naman nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Kaori, bakit hindi mo naman sinabi na nandito ka pala sa likuran ko? Nasaktan ba kita? Pasensya ka na, hindi ko nakita. Agaran niyang hinging pasensya dahil naitulak talaga niya ito. Pasensya na kung nagulat ka.
Gusto lang kitang yakapin dahil namimiss kita. Madalas ka kasi nakabuntot sa asawa mo kaya naman ngayon lamang ako nakalapit. Anong ibig mong sabihin? May gagawin ka ba mamayang gabi, Denmark? May gusto sana akong sabihin. Doon sa dating tagpuan pa rin natin noon. Okay lang ba? Pwede mo naman sabihin sa akin ngayon. Bakit kailangan pa sa lugar na yan? Ani naman ni Denmark sa malamig na boses. Importante kasi ito at dapat tayo lang ang nakakaalam kaya naman aantayin kita sa dating tagpuan natin, okay? Makakaasa ba ako sa'yo? Huminga ng malalim si Denmark bago sinipat ang asawa na nakatingin na ngayon sa kanila ni Kauri. Inirapan pa siya nito bago sinimulan ang ginagawa. Nagtaka naman siya, ngunit bumalik din sa kausap na si Kauri. Sige, pero kailangan kong bumalik agad dahil walang kasama ang asawa ko. Salamat. Tura ni Kauri bago ito umalis. Lumipas ang maghapon at dumating na nga ang hating gabi. Muntik nang mawala sa isip ni Denmark ang naging usapan nila ni Kauri. Sinipat pa niya ang asawa na mahimbing na natutulog ngayon kaya dahan-dahan siyang bumaba ng kama. Tumungo siya sa dating tagpuan nila ni Kauri. Noong mga bata pa sila at doon nagpapalipas ng problema. Hindi naman lingid kay Denmark nagising si Syria sa mga oras na iyon. Kaya nang maramdaman ni Syria na lumabas ng kubo ang asawa, sinamantala niya rin ito upang kunin ang cardigan niya at sundan ito. Sinundan niya si Denmark hanggang makarating sa pusod ng maliit na kagubatan sa isla. Ang nagbibigay ilaw sa kanya ay ang maliwanag na buwan. Dinig din ang mga tunog ng insekto hanggang sa makarating siya kung saan si Denmark at Kauri. Nasa gilid sila ng talon habang magkayakap. Pumatak na lamang ng basta-basta ang mga luha niya habang pinagmamasdan ang mga ito. Hindi na kinaya ni Syria at tumakbo siya pabalik sa kubo nila ni Denmark. Hindi dapat siya masasaktan sa ganoong bagay dahil unang-una, pinakasalan lamang siya ni Denmark dahil sa utos ng lola nito. Hindi siya mahal ni Denmark. Hindi siya ni minsan nakita nito bilang asawa. Sa kabilang banda naman, naitulak ni Denmark ang dalagang si Kauri dahil sa ilang na nararamdaman niya sa babae. Hindi rin niya gusto ang pinagtapat nito sa kanya. Hindi niya iyon matatanggap. Pag-isipan mo naman, Denmark. Matagal na kitang mahal. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Ang problema lang, mas pinili mong pumunta sa Maynila. Naiwan ako rito dahil wala akong kakayahan na puntahan ka pa roon. Di ko maintindihan ang mga sinasabi mo, Kauri. Di ako nagpunta dito para pakinggan ang mga ganitong dahilan mo. Ani naman ni Denmark at inilayo ang sarili sa babae. Napansin niyo ni Kauri, kaya naman dumaan ang matinding sakit sa mga mata niya. Mahal kita. Pag-amin niyang muli, ngunit ganoon pa rin ang mukha ni Denmark, walang buhay. Ito lamang ang sasabihin mo sa akin, kaya mo ako pinapunta rito. Hindi ko gusto ang ganitong kalokohan. Iniwan ko pa ang asawa ko na nag-iisa doon. Mahal mo ba siya? Sa tingin mo ba, maniniwala ako na mahal mo siya? Hindi mo siya mahal. Sabi ni Tia, kaya mo lang naman siya pinakasalan dahil iyon ang sabi ni Lola. Kung ano man ang narinig mo sa iba, ay hindi mo na dapat pinaniniwalaan. Wala ka rin pakialam kung ano nga ba ang nararamdaman ko sa asawa ko. Kaya naman, uuwi na ako. Sinubukang talikuran ni Denmark ang dalaga ng pigilan siya nito. Ramdam na rin niya ang inis kaya nang akmang sisitahin niya ito, bigla na lamang siyang hinalikan ni Kauri. Sa gulat ni Denmark sa bilis ng pangyayari, ang mahihinang hikbi sa likuran nila ang nanaig sa tahimik na paligid. Namutla siya nang makita si Syria na luhaan habang nakatingin sa kanila ni Kauri. Wife, garalgal niyang sabi. Sa labas ka matutulog, Denmark. Huwag na huwag ka magpapakita sa akin. magpapaliwanag ako. Syria! Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Dahil malinaw pa sa malaki mong noo ang nakita ko. Kung siya palang mahal mo, edi magsama kayong dalawa. Anong pakialam ko, ha? Di ba? Pinakasalan mo lang naman ako dahil sa kagustuhan ng lola mo? Hindi, magpapaliwanag nga ako. Hindi ganun. Hindi ganun ang iniisip ko. Hindi ko alam, basta magpapaliwanag ako. No. Kasi alam ko na ang totoo. Anong magagawa ko? Kasal lang tayo sa papel. Yun lang. Pagkasabi ni Syria sa katagang iyon ay mabilis siyang tumalikod. Pinunasan pa niya ang mga luha bago siya umalis at iniwan ang dalawa. Mabilis ang bawat hakbang ni Denmark pauwi ng kubo upang kausapin ang asawa.
Subalit pagdating niya roon, nakalak ang mga pintuan at nasa loob ng kubo ang mga gamit niya. Syria, buksan mo ang pinto at mag-uusap tayo! Malakas niyang sigaw kaya naman nabulabog ang katabing kubo. Kung di mo bubuksan ang pintuan, mapipilitan akong wasakin to! Pagbabanta pa niya, ngunit walang Syria ang nagbukas ng pintuan. Lumapit naman sa kanya ang ina ni Kauri na nag-aalala sa mag-asawa. Sa likod nito ay si Kauri na namumula pa rin ang mga mata. Iho, nag-away ba kayo ng asawa mo? Yes. Baka pwede mo siyang kausapin ng maayos. Hindi niyo kailangan magsigawan. Nag-aalala ang lahat sa inyong dalawa. Ani pa ng ginang. Di naman kasi ito mangyayari kundi dahil kay Kauri. Alam naman niya na may asawa na ako, pero bakit kailangan niya pang ipilit ang sarili niya sa akin? Ngayon, anong magagawa ng hinahon kung ayaw na akong kausapin ng asawa ko? Inis naman nasabi ni Denmark sa nagtatakang ginang. Denmark, hindi mo naman kailangan sabihin sa mama ko yun. Wala akong pakialam. Kundi dahil sa'yo, hindi ito mangyayari. Galit na talaga si Denmark, kaya bago pa siya manghamok sa labas, bumukas na ang pintuan at iniluwan nito si Syria. Wife, pumasok ka na sa loob at pasensya na po kayo sa ingay ni Denmark. Yumuko pa si Syria bago isinara ang pintuan. Mabilis na lumapit sa kanya si Denmark upang magpaliwanag nang iwasan niya ito ng tingin. Syria, pakinggan mo naman ako. Hindi ako ang humalik. Sino? Siya? Ba't di mo tinulak? Itutulak ko naman, pero nagulat ako at hindi ako naging handa. Maniwala ka sa akin na hindi ko ginusto ang halik na yun. Paliwanag ni Denmark. Oo, pero lumabas ka ng hating gabi para lang makipagkita sa kanya, hindi ba? Yun ba ang hindi ginusto? Paano mo idedepensa na hindi mo gusto kung nakipagkita ka nga? Hindi mo ako kailangang lokohin dahil alam ko naman na hindi mo naman talaga ako mahal. Hindi ba ang kasalan na ito ay kagustuhan ng lola natin? Gusto ko lang pakinggan mo ko. Pagsusumamo ni Denmark, kitang-kita ang frustration sa mukha nito ngunit nasaktan at galit si Syria. Ano pa bang gusto mo? Ikaw ang gusto ko. Huwag na tayong maglokohan dito. Dahil hindi mo ako gusto. Kung gusto mo ako, di ko siguro to nararamdaman ngayon. Di ko alam kung paano nagsimula. Kung kailan, kung paano, pero hindi ka na mawala sa isip ko, Syria. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo pero pwede ba natin ayusin na? Gusto kong seryosohin ang kasal natin. Kung sinasabi mo lang ito dahil natatakot ka na hindi na makuha ang mana mo, huwag ka mag-alala dahil makukuha mo iyon ng walang labis at walang kulang. Syria, mahal kita. Gusto kita. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan ngayon? Naiintindihan ko na kung bakit ang init ng ulo ko kapag nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Kasi nagsiselos ako. Denmark, pakiusap lang. Huwag mo na akong saktan dahil hindi ko na kinakaya ang lahat ng to. Pag uwi natin ng Maynila, ipapaayos ko na ang annulment natin. Biglang dumaan ang matinding takot sa mukha ni Denmark nang marinig iyon sa babae. Di ako papayag. Bakit hindi? Eto maganda, para hindi na rin tayo mahirapan pa. Hindi. No. Ayoko. Hindi pwede. Kung kailan naiintindihan ko ng nararamdaman ko, aayusin natin to at walang maghihiwalay. Hindi na nakakibo pa si Syria sa sinabi ng asawa. Hinayaan niya ito at nagpunta na sa higaan at nahiga. Pagod siya sa kakaiyak at gusto niya na muna itong hayaan at saka na lamang pag-usapan. Hindi na lamang pinansin ni Syria ang asawa nang yumakap ito sa likuran niya. Pumikit siya at hinayaan na makatulog na siya ng tuluyan. Hindi rin nagtagal ang pagbabakasyon nila at ang panunuyo ni Denmark sa asawa. Kaya naging maayos sila kahit papano. Hindi nga lang nakukuha pa ni Denmark ng tuluyan ang tiwala nito. Naging masaya sila sa huling mga araw hanggang sa kailangan na nilang bumalik sa Maynila. Mas lalong naintindihan ni Denmark ang sarili, kaya naman mas lalo siyang dumikit sa asawa. Mas lalo niya itong kinulit upang makuha muli ang puso nito. Hindi naman nabigo si Denmark dahil sa tiyaga niya nakuha niya ang puso nito. Naging masaya ang pagsasama nila sa mga buwan na lumipas. Walang kasing saya na ngayon lamang niya naranasan. Subalit ang sayang ito ay may kapalit dahil nagkaroon ng malaking problema sa relasyon nila. Ang saya natin ngayon na, Denmark. Parang madalas ka na rin umuwi ngayon sa mansyon nyo ah. Huwag mong sabihin na umiibig ka na talaga sa asawa mo. Tanong pa ng kaibigan niyang si Israel, ang kaibigan niya.
Kasalukuyang nagbabasa ng kontrata para sa susunod nilang project. Sinabi mo pa. Hindi ko akalain na ganito pala ang pakiramdam kapag na-inlove ka ng totoo. Pare, tama ka. Ibang-iba si Syria sa mga babaeng nakilala ko. Pare, ipapaalala ko lang sa'yo na may nobya ka pang nag-aantay sa ibang bansa. Baka kailangan mong ayusin pa yun. Doon nawala ang malapad ng ngiti ni Denmark nang maalala si Agatha na madalas siyang tawagan ngunit pinalitan niya ang cellphone number sa takot na malaman ito ni Syria. Naisip na rin ni Denmark na hindi magtatagal ay malalaman ito ng asawa kaya naman kailangan niya na itong aminin sa lalong madaling panahon. Alam ko, kaya naman ginagawan ko na ng paraan upang hindi na maging dahilan pa si Agatha sa amin ni Syria. Yan ang inaalala ko pare, dahil kilala natin si Agatha at alam mong hindi siya papayag ng basta-basta lamang. Dagdag pa ni Israel. Pero wala akong alam na dapat gawin dahil kasal na ako at mahal ko ang asawa ko. Kailangan nang matigil kung ano man ang meron sa amin. Good luck pare. Dahil hindi ko rin gusto ang takbo ng utak ng babaeng yun. Dati pa kasi namin sinasabi sa'yo na hindi maganda ang ugali pero hindi ka nakinig. Basta, sabihin mo na lang ng maayos ang pasya mo at putulin ang lahat ng komunikasyon. Ani ng kaibigan niya bago ito naglakad palabas ng opisina. Naiwan si Denmark na may malalim na iniisip dahil nais niyang makipaghiwalay sa nobya. Ngunit naroon ang takot niya sa maaaring gawin nito sa asawa niya. Napawi lamang ang malalim na pag-iisip nang biglang umilaw ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Naka-flash ang pangalan ni Agatha kaya wala na siyang sinayang na pagkakataon pa at sinagot ito. Baby! Agarang bungad ng babae sa kabilang linya. I'm so excited na makita ka na ulit. Ilang buwan din tayong hindi nagkita at hindi mo man lang ako tinawagan o kinamusta? May pagtatampo pa ang boses nito. I'm sorry. Kailan ka lalapag ng Pinas? May gusto lang akong pag-usapan natin. Nasa Pinas ako ngayon at papunta na ako sa kondo mo. Napatayo ng biglaan si Denmark dahil sa gulat. Pinuntahan niya ang kasintahan bago pa malaman ng asawa ang lihim na itinatago niya. Dahil ngayon pa lang ay kailangan niya nang tapusin kung anuman ang gusot sa buhay niya. Mabilis lamang ang tagpo ng dalawa. Mabilis din yumakap at humalik ang kasintahan na si Agatha kay Denmark. Ngunit nawala ang ngiti sa labi nito nang umiwas ang binata sa kanya. Ang kaninang maamong mukha ay napalitan ng matinding pagtataka. What's wrong, baby? Hindi ka ba masaya na makita ako ngayon? Ang tagal nating hindi nagkita kaya naman anong problema? May kailangan tayong pag-usapan. Tara sa loob ng kondo ko. Baby, hindi mo ba ako hahalikan muna? Miss na kita. Agatha. Bakit ba ako tinatawag na Agatha? Baby naman, may problema ba? May tampo pa rin sa boses ng babae. Subalit hindi na makikitaan ng kahit na anong saya ngayon ang mukha ni Denmark. Let's break up. Diretsahang sabi ni Denmark sa babae. Hindi pa ito agad nakakibo at nagtatanong ang mga mata bago naging mabagsik na tila hindi nagustuhan ang narinig. Seriously? Anong problema mo? Kararating ko lang ng Pinas, tapos ito ang ibubungad mo sa akin? Mahal pa natin ang isa't isa bago ka umuwi ng Pinas dahil sa lintik na lola mo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng lola ko, Agatha. Bakit? Totoo naman, hindi ba? Isang pakialamera at buwisit sa buhay natin ang matandang yan. Sabihin mo sa akin kung ano na naman ang ginawa niyan at naging ganito ka na naman sa akin. Hindi pwede na wala dahil maayos tayong dalawa bago ka umuwi dito. Hindi na nga napigilan ni Agatha ang sumabog sa galit. Have some respect sa lola ko, Agatha. Hindi na tayo pwede kasi hindi na kita mahal at mahal ko ang asawa ko. What? Yes, narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Kaya ako umuwi ng Pinas dahil sa kasal. Ikinasal ako sa apo ng kaibigan ni Lola at napamahal na ako sa kanya. Mahal ko na siya ng higit pa sa pagmamahal na meron ako sa iyo noon. Hindi ako naniniwala. I'm sorry, pero kailangan na natin itong itigil. No! Hindi pwede dahil mahal mo ako at ako ang nauna sa kanya. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganon-ganon na lang. Kung ayaw mong guluhin ko kayo ng isip bata mong asawa, ay hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi na kontrolado ni Denmark ang nangyayari ngayon sa kanila. Galit habang umiiyak ang babae sa harapan niya. Habang nakatingin sa mukha nito, walang makikita na kahit anong emosyon si Denmark sa babae.
Ngayon niya napagtantong masyado nga talaga siyang nabulag sa dalaga kahit na wala namang espesyal rito kundi ang kagandahang taglay. Kakaiba ang nararamdaman niya sa tuwing kaharap ang asawa. I'm sorry, pero mahal ko ang asawa ko. Kung ano man ang nagawa kong kasalanan, sorry. Ngunit hindi na mababago ang isip ko. Pinal na sabi ni Denmark at tangkang tatalikuran na ito nang muling magsalita ang babae. Kapag iniwan mo ako at sumama ka sa babaeng yan, sisiguraduhin kong sisirain ko siya. Ipapahiya ko ang babaeng yan at kahit kailan hindi ko mapapatawad ang lola mo. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko. Okay. Ang tanging nasagot ni Denmark bago ito tuluyang lumisan. Hindi niya napansin ang nagbabagang mga mata ni Agatha na may madilim na pinaplano pala upang pagbayarin ng dalawa sa pananakit nito sa kanya. Hindi lamang sakit, kundi ang pagsira sa plano na matagal niyang pinaghirapan. May ngiti na malapad si Denmark habang may dalang bulaklak papasok sa mansyon. Naabutan pa niya ang asawa na naglalaro na naman ng mga collection nitong mga manika. Noong una, hindi niya ito maintindihan at isip bata ang naiisip niya. Subalit sa paglipas ng mga buwan na magkasama sila, natutunan niyang tanggapin ito kahit sino pa ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa asawa at ginulat ito kaya naman nahampas nito sa kanya ang tanga na manika. Ano ba? Hindi ka ba magsasalita bago ka lumapit sa akin? Paano kung hindi ko nakontrol ang lakas ng hampas ko sa'yo? Sorry love, hindi ko naman sinasadya na gulatin ka. Pero bakit ba naglalaro ka pa ng mga manika gabi na? Dapat nagpapahinga ka na, hindi ba? Humalik pa si Denmark sa asawa ng mabilis lang. Gusto man niyang halikan ito, ang kinin at panggigilan ay hindi niya magawa dahil alam niyang matatakot ito sa kanya. Aantayin na lamang niya ang pagkakataon na ito na mismo ang sumuko dahil sa kagwapuhan niya. Kasi naman, inaantay kitang umuwi. Really? Bakit? Miss mo na ba ako? Pilyo pang tinaas baba ang kilay sa babae. Paano kung sabihin kong oo? May magagawa ka ba? Tsaka, ano ba yung tinatago mo sa likuran mo? Sinilip pa nito ang bouquet ng bulaklak sa likuran ni Denmark. Flower, para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo. Loko, bakit naging sweet ka na ata ngayon? Anong nakain mo ha? May maganda bang nangyari ngayon? Inosente pang tanong nito na siyang lalong pumuputol sa pisi ng pagtitimpi ni Denmark. I love you. Bigla na lamang lumabas sa bibig ni Denmark na kailanman ay hindi niya inaakalang mabibigkas. Nagulat at namula ang magkabilang pisngi naman ni Syria. Kaya mo ba ito sinasabi dahil sa mga lola natin? Kasi okay lang naman kung hindi mo ako mahal. Basta, ayoko lang umasa at masaktan. I mean it. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero mahal kita. Let's give this a try. Itong marriage natin na alam kong nagsimula sa hindi magandang simula. Gusto kong panindigan na ito. At kung ayaw mo, liligawan kita ulit. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kung alam mo lang kung gaano ko hinintay ang pagkakataon na ito. Mahal din kita, Denmark. Matagal na. Kaya naman oo. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng kasal natin. Pumatak pa ang mga luha ni Syria nang sambitin ang mga salitang iyon. Basta na lamang din siyang sinubasib ng halik ni Denmark. Tila uhaw at naghahangad pa ng higit doon. Nagpakalunod sila sa tawag ng pagmamahalan at hindi na napansin pa ang mga sumunod na pangyayari. Oo, naging isa ang mga katawan nila ng gabing din iyon. Ibinigay ni Syria sa asawa ang kanyang puso at katawan. Malugod naman itong sinamba ni Denmark na kahit anong sulok ng katawan ng asawa ay hindi niya hinayaan na malagpasan ng halik. Ibinuhos nila sa pag-iisang katawan ang pagmamahal na kay tagal nilang hinangad. Lumipas ang isang buwan at mas lalong naging matatag ang pagsasama ni na Denmark at Syria. Mas lalong naging maligaya ang kasal nila, lalo na nang ipaalam nila sa pamilya ang tunay na nangyayari sa kanila. Iba ang ngiti ng mag-asawa sa tuwing kaharap ang ibang tao, pamilya at mga kaibigan. Subalit sabi nga nila, ang sobrang kasiyahan ay may kaakibat na problema. Dahil ng araw din na iyon, bumagsak pabulusok ang kumpanya ni Denmark. Malaking halaga ng pera ang nawala sa kanya kaya napilitan ang mga shareholders niya na mag-pull out ng shares.
May magnanakaw na nakapasok sa kumpanya niya at hindi niya alam kung sino ito. Kasabay pa ang pagkakalat ng mga larawan ng kasal nila na naging katatawanan online. Labis na pamamahiya sa asawa kaya sinubukan niyang gumawa ng aksyon upang matigil ang problemang ito. Pare, hindi talaga mahanap ng mga tauhan ko kung sino ang may gawa nito. Ani ng kaibigan na si Israel. Kahit ako, inalam ko na rin ang sistema ng kumpanya mo at malinis ang gumawa ng pagnanakaw. Singit naman ni Morocco. Kung ako sa'yo, kailangan mo nang sabihin sa asawa mo ang problemang to. Hindi mo mapipigilan na hindi makarating sa kanya to. Ani naman ni Finland. Sila ang mga kaibigan na nakasama niya sa problemang kinahaharap. Hindi na kasi alam ni Denmark kung paano pa ililigtas ang kumpanya at itago sa asawa ang matinding pamamahiya rito online. Di ko na alam ang gagawin ko sa totoo lang. Wala akong maisip kung sino ang pwedeng gumawa nito. Isa lang naman ang naiisip ko na kayang gawin ito. Ani naman ni Oman na seryosong sumimsim ng wine. Hindi na nagtanong ang mga ito dahil iisang tao lamang ang naiisip din nila na kaya itong gawin. Subalit ang tanong kung kaya ba nitong nakawan ng kumpanya ni Denmark kung wala nga itong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya hindi maisip ni Denmark na magagawa ito ng babae. Alam nyo, mabuti pa mag-set up na tayo ng meeting para hindi tuluyang bumagsak ang kumpanya ni Denmark. Hindi madali, pero kailangan nating ibangon ito. Kailangan din natin malinis ang pangalan ng asawa niya. Nang araw na iyon, nag-set up ng board meeting kasama ang mga shareholders na natira. Sinubukang isalba ng lahat ang kumpanya kahit alanganin na talaga. Hindi pa tuluyang natatapos ang meeting, bigla na lamang iniluwa ng malaking pintuan si Agatha. Nakangisi ng nakakaloko habang nakatingin sa lahat. Otomatikong sumama ang tingin ng magkakaibigan nang makita nila ito. Ang kapal din talaga ng mukha mong pumunta dito Di mo ba alam na hindi ka na welcome dito? Kung hindi mo pa nakakalimutan, di ba tapos na kayo ni Denmark? Pwede bang wag kang makialam dito, Israel? Bakit hindi na lang ang problemahin mo ang paghahanap sa asawa at anak mo? Hindi ba isa kang malaking hambog dahil manluloko ka? O baka naman pati kayong apat, makialam pa ha? Ikaw Morocco, umuwi ka na sa asawa mo. Ikaw naman Finland, kumusta ang pagmamahal sa babaeng hindi ka mahal? Oh man, balita ko. Sinaktan mo ang babaeng minahal ka ng sobra. Ngumisi pa ng nakakaloko si Agatha dahil sa pananahimik ng 5 magkakaibigan. Ang akala nyo, ang lilinis nyo? Pero napakadumi din ng mga kamay nyo. Hindi ako nagpunta dito para lang makipag-away sa inyo. Nandito ako para makipag-deal na bumalik sa akin si Denmark. Baliw! Hiyaw ni Finland. Sisiraan ka na ba ng tuktok ha? Ani naman ni Morocco. Hindi ka lang babae, baka hindi na kita natansya Ani naman ni Israel. Inirapan sila ni Agatha at dumiretso kay Denmark na madilim ang tingin ngayon sa babae. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Mahal kita, kaya ako nandito. Ikaw ba? Simpleng tanong subalit mapanganib. Anong ako? Ikaw ang may pakana ng anomalya ng kumpanya ko, hindi ba? Sa'yo ko lang din ipinagkatiwala ang lahat. Wala akong kinalaman dyan. Magsisinungaling ka pa ba? Kilala kita, Agatha. Masama ang budhi mo. Wala akong kinalaman dyan. At nandito ako para bigyan ka ng isang pagkakataon. Hindi na natuloy ni Agatha ang sasabihin nang bigla din pumasok ang babaeng hindi mo aakalain na isang diyosa. Ang pambatang outfit nito palagi ay napalitan ng napakaganda at formal na damit. Napakaganda na kahit ang mga kaibigan ni Denmark ay natulala. Sino namang nagsabi sa'yo na ibibigay ko sa'yo ang asawa ko? Ang kapal naman ng mukha mo para angkinin ng hindi sa'yo. Sino ka naman? Hiyaw ni Agatha. Bingi ka ba o tanga ka lang? Malamang ako ang asawa ni Denmark. Sa tingin mo ba, mapapabagsak mo kami ng simpleng prank mo? Hillary, ilapag mo ang mga ebidensya. Utos pa nito sa kaibigan na agad namang sinunod nito. Inilapag nito ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Agatha sa kumpanya, pati na rin ang mga litrato kasama ang iba't ibang mayayamang matanda na ginastahan nito. Hindi ito totoo! Peke ang mga larawan na ito! Aniya sabay hila sa mga ebidensya na nagkalat na ngayon.
Hindi lamang iyon dahil kuhang-kuha ng mga reporter ang nangyayari sa loob ng conference room. Mali ka ng babaeng kinalaban. Hindi mo dapat binangga ang asawa ko. Hindi mo dapat siya niloko at ginamit dahil lamang sa wala ka ng mga bagay na pangarap mo. Huwag mo nga akong pangaralan. Pwisit ka sa buhay ko! Sinubukang sabunutan ni Agatha ang babae nang hilahin ni Denmark ang babae at alisin ito sa harapan ng asawa. Paano? Tanong pa nito kay Syria. Anong paano? Ayaw mo ba na nandito ako? Paano mo naaatim na lumabas ng ganito kaganda at kasexy? Hindi mo sinabi sa akin. Eh di sana, hindi na kita pinayagan. Hindi ba formal naman ang sinusuot sa mga meeting? Inosente pa nitong tiningnan ang suot. Gigil na gigil si Denmark na sundutin ang mata ng lahat dahil siya lamang ang dapat na makakita sa ganitong side ng asawa. Nagulat din siya sa nakita, ngunit ngayon ay naiinis na siya. Nagseselos siya at gusto niyang itago ang asawa. Bakit parang galit ka? Because you're mine. Malamang. Sa'yo lang naman ako. Good. Ngayon, uuwi na tayo. Teka, hindi pa pwede. Binalingan pa ni Denmark ang asawa nang tumingin siya sa luhaang si Agatha. Pinosasan na rin kasi ng mga pulis ito na kagagawan din ang asawa niya. May sinabi siya rito at pagkuwan ay bigla na lamang hinalikan sa harapan ng lahat. Natameme siya kasabay ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Sa akin lang ang asawa ko. At kung gusto niyong agawin, dadaan muna kayo sa akin. Anito bago siya hinila paalis ng office na iyon. Para silang mga batang tumakbo sa pasilyo ng kumpanya palabas nito ng habol-habol ng mga reporter. Walang kasing saya ang nararamdaman nila sa mga oras na iyon dahil sa wakas natagpuan na nila ang tamang tao para sa kanila. Lumipas ang 2 taon at hindi nga binigo ni Denmark si Syria na bigyan ito ng masayang buhay. Biniyayaan din sila ng isang supling na mas lalong nagpatibay sa relasyon nilang dalawa. Hindi man naging madali ang buhay nila, pero ang masasabi nila ay naging masaya sila. Ngunit tulad ng ibang mag-asawa, nagkakaroon din sila ng matinding tampuhan. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, kausapin mo na siya. Malay mo, kaya lang late umuwi kasi maraming ginagawa sa opisina. Hilary, tatawagan naman niya ako kung hindi siya makakauwi, hindi ba? Ilang beses na kasi tapos, madalas pa siyang pagod. Hindi na nga niya nabibigyan ng oras ang anak namin. Aniya sa kaibigan. Hindi ko rin alam ang dahilan pero sa tingin ko naman, hindi ka magagawang lokohin ni Denmark. Saksi ako kung gaano kanya kamahal. Baka naman kasi may problema lang sa kumpanya kaya siya ganyan. Magtanong ka at huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sinubukan ko pero laging niyang iniiba ang kwento. Alam mo, hindi ko maaatim na malaman ang totoo. Pumatak na rin ang mga luha niya sa naiisip na dahilan kung bakit biglang nanlalamig sa kanya ang asawa. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Sinipat pa niya ang anak na natutulog sa kama. Dito kasi siya nagtungo sa bahay ng kaibigan dahil nilayasan niya ang asawa. Syria, ngayon ka pa ba magiging ganito? Alam mo naman na ang dami niyong pinagdaanan, hindi ba? Bakit sa ganito pa? Umuwi ka at kausapin mo siya. Ako nang bahala sa inaanak ko. Hindi ko kaya. Hahayaan mo bang ilihim ang tungkol dyan sa dinadala mo? Syria, hindi naman sa kinakampihan ko si Denmark. Pero mabuting tao talaga siya. Buntis ka at kailangan din niyang malaman yan. Kung di mo sasabihin sa kanya, kailan pa niya malalaman? Oo, buntis siya sa pangalawang anak nila. 2 buwan na ito kaya naman hindi rin maganda ang emosyon niya. Hindi niya mapigilan na maging emosyonal, dala na rin ito. Kaya naman, basta-basta na lamang siyang umalis at hindi hinayaan na magpaliwanag ang asawa. Paano kung galit siya? Paano kung awayin niya na ako? Malabong mangyari yun dahil patay na patay sa'yo ang asawa mo. Kaya naman, napaka-imposible. Pero hindi ko kaya. Kaya mo, kayanin mo. May inis na sa boses ng kaibigan, kaya naman nagtungo si Syria sa mansyon nila ni Denmark. Bukas pa ang ilaw ng mansyon na pinagtatakan niya. Madaling araw na rin kaya naman ang inaasahan niya ay baka tulog na ito. Dahan-dahan pa siyang naglakad patungo sa front door.
Puno ng pag-iingat na binuksan ang pintuan nang biglang bumulaga sa kanya ang mga kandila na nagkalat sa lapag. Mga petals ng bulaklak na nakasaboy sa lapag pati na rin ang mga rosas na pinuno ang buong living room. Natutop niya ang sariling bibig nang sundan niya ang mga kandila patungo sa hardin nila. Kusang pumatak ang mga luha niya nang makita ang malaparaisong hardin nila na punong-puno ng mga puti at pulang rosas. Sa gitna ng nagkukumpulang bulaklak ay si Denmark na may malaking ngiti sa labi. Suot ang ternong pantulog na may drawing na si Doraemon. Natawa na lamang si Syria nang makita ang mga kaibigan ng asawa na nakasuot ng Tinkerbell outfit. Namumutok pa ang mga muscles ng mga ito ngunit tila walang pakialam basta lamang na mapasaya siya. Bakit ganito ang suot niyo? Huwag ka na magtanong, dahil kagagawan mo to. Hiyaw na sabi ni Israel at dinuro pa siya gamit ang magic wand nito na umiilaw pa ang tuktok. Muling pumaling ang tingin ni Syria sa asawa na ngayon nasa harapan niya. Gwapo na ito subalit mas lalong naging gwapo sa suot nito ngayon. Oo, hindi pa rin nawala ang hilig niya sa mga pambatang laruan at damit. Tinanggap siya ng asawa ng buong buo na labis niyang pinagpapasalamat. Ano ito? Anong ibig sabihin ito? Bakit may ganito? Surprise? Hindi ako natutuwa, Denmark. Anong ibig sabihin ito? Lumuluhan niyang tanong. Hindi mo ba nagustuhan? Ang tagal kong inayos ang buong paligid para lamang mapaganda ng ganito. Hindi mo ba nagustuhan? Gustong gusto. I'm really sorry, love. Hindi ko gustong deadmahin ka. Umuwi ng late, saktan, at pasamain ang loob mo. Pero kailangan kong gawin dahil gusto kong magawa ng maayos ang gabing to. Love naman. Aniya pa na patuloy sa pagpatak ang mga luha. Hindi rin nagtagal bigla na lamang lumuhod sa harapan niya si Denmark. Inilabas ang puting maliit na box na naglalaman ng napakagandang singsing. May pulang diamante sa gitna na talaga namang pangangarapin ni Numan. Love, tumagal ako ng 2 taon upang gawin ito. Pero ngayon, gusto kong kunin muli ang matamis mong oo upang pakasalan ako sa pangalawang pagkakataon. Love, pakakasalan mo ba akong muli? Maski si Denmark ay pumatak na ang kanyang mga luha. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, pakakasalan kita. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko, Denmark. Kahit anong sabihin mo, kahit tumakas ka pa ngayon, ay hindi kita pakakawalan. Wika niya kaya naman naghiyawan ang lahat. Will you marry me? Will you marry me again? Yes! Yes! Sigaw pabalik ni Syria. Isinuot na Denmark sa kanya ang singsing, kasabay ng hiyawan ng lahat ay ang pagdadampi ng mga labi nila. Dahil sa pangalawang pagkakataon, hindi talaga siya binigo ni Denmark. Pinatunayan nito ng makailang ulit kung gaano siya nito kamahal. Kaya naman, dapat lamang nabigyan niya ito ng isang magandang balita. Ngumiti siya ng malawak sa asawa na labis namang pinagtaka nito. Unti-unti niyang inilabas ang maliit na pregnancy test mula sa bulsa. Ang kaninang mukha ng asawa na luhaan ay napalitan ng matinding hagulgol. Buntis ka? Totoo ba to? Oo. Oh God, thank you. Thank you so much. I love you so much. I really love you. Paulit-ulit na sambit nito. Halik lamang sa labi ang nagawa ni Syria sa luhaang asawa. Nang gabing iyon, maligaya ang lahat dahil sa magandang balita ng dalawa. Isinelebrate nila ang nalalapit na muling pagpapakasal ng dalawa, pati na rin ang pagbubuntis ni Syria. Tawanan, sigawan at halakhakan ang maririnig ng gabing iyon sa mga taong nakilala na ang mga taong para sa kanila. Dahil ang tunay na pagmamahal ay may tamang panahon na kailangang antayin upang ibigay ito ng may kapal. Wakas.